pinapagana niyo na naman ang pagiging kupal ninyo. Kinupal niyo na nga si dating Pangulong Duterte. Oho, yang mga DDS na yan, kinupal ang dating Pangulong Duterte nung habang nasa labas pa ho ang dating Pangulo. Sabi lagi, issue ka ba? Issue ka ba? Issue ka ba? Sama ka doon sa issue rally namin. Sabi ng mga DDS sa comment section, no? Opo, Tatay Digong, asahan niyo po kami. Pupunta kami diyan sa issue rally. Mantakin mo mga bossing, dumating yung petsa, araw nung issue rally na yon. Ang nirentahan, yung covered court, putang ina, hindi pa napuno. Oh, tapos ang lakas ng loob na madami pa daw ho sila. Di ba Romel Snoop? Ang lakas ng loob na sabihin na nag-uumapaw pa daw yung sumusuporta sa tatay nilang karton. Oh, pero samantalang doon sa mga paisog-isog nila, wala na. Unti na lang, wala na. Yun yung mga inendorso ni Sara Duterte eh. Ito yung kahuli-hulihan lang. Doon sa Antipolo, yung anak ni Congressman Romeo Acop, kinalaban. Siyempre, kakalabanin ni Sara Duterte. Gusto niya, manalo yung kalaban, no? Para dagdag boto, para mabawasan yung boto ng impeachment. Talo din, uy. Isipin mo yon, puro talo na yung mga pinag-i-endorso ni BP Sara. Ano ibig sabihin yan? Ayaw na sa kanila ng mamamayang Pilipino. Di ho ba? Sabi ni Jesusa, Bayobo, ang tinatawag niyong trililing, yun ang may lakas na loob na magpakulong kay Digong, Bato at Bungo. Oh, ayan. Hanggang ngayon po, si Erpat nilang karton, nandun pa din po sa loob. Di ba? Nila na yung kaso sa dahig kay Digong ay bunga lang ng corruption ng ICC. Nako po. Kung totoo po yung sinasabi nila na sinuhulan ni Trillanes ang ICC, what more, ano ang pwedeng gawin ang dating Pangulo sa ICC? Di mas kayang-kayang suhulan ng dating Pangulo ang ICC ho. Di ba mga kababayan? Dahil nilagyan sila ng pera. Ito, alam natin, alam lang lahat ng mulat na Pilipino na totoo naman yung mga inaakusa kay Duterte sa dahig. Kaya nga po, di ba, mga bossing, napansin nyo, pagkatapos nung hearing doon sa Senado, bigla nang nagkaroon ng warrant of arrest ang dating Pangulo. Ikaw ba naman, umaamin ka eh. Opo, binubuyo namin na manlaban sila. O di ayun. Siguro sabi nung ICC, narinig na natin ang dapat nating marinig. No? Sige, labasan na ng warrant of arrest yan. Nilabasan na ho, mga kababayan. Si Bato, bakit nanginginig ngayon? Mantakin mo ba naman, nasa kanan ni dating Pangulong Duterte at tinuro. Ayan, yung mga general ko, alam na alam nila. Biruin mo, laglagan na ho, mga kababayan. Di po ba? Wala. Kaya mahirap pong mapalabas ngayon ang dating Pangulong Duterte. Kung lalabas man po yan, siguro 10 years, no? Ang bibilangin. Kapag ka natapos yung pagdinig sa kanya. Pero kung sasabihin mo ngayon, interim release, etc., whatever, para mapalabas ang dating Pangulong Duterte, bumalabso, mga bossing. Lalo na ang nakikita ng ICC sa kanila, hindi nila ginagalang ang ICC, yung paulit-ulit nilang sinasabi, kinidnap. Naku po. Lalong hindi papayagan ho. Diba? Sabi ni Marilyn Valdez, na imbag nga adlaw mo, Boss Mark, watching from Macau. Shout out po sa mga taga Macau dyan. Libo-libo yung nangamatay ng mga panahon na yun, pinagmamalaki nila yun. Di ba? Pati yung mga supporter sila, pinagmamalaki, ginagamit pa yung pambanta dun sa mga kumukontra doon. Sa atin, madalas mga kababayan, yung nagdeklara si BP Sara, sabi ni BP Sara, ako po si Sara Duterte, tatakbo sa pagka-presidente sa 2028. Nagsisuguron dito yung mga DDS.
"Uy, Mark Ramos, ano na?" No? Saan ka magtatago sa 2028? Anak ng puta, kailangan palang magtago 'pag bago na presidente. Ano ibig sabihin niyo, ipapapatay ako ng bagong presidente? Anak ng putik na, ibig sabihin lalo niya lang pinapatunayan na mamamatay tao ang mga Duterte. Oh, 'di ho ba? Tapos ngayon itinatanggi na nila, 'di ba? So, 'yan. Pangalawang objective nila ay ma-preempt, ano, ma-divert yung discussion. Yun nga lang hong si Pulong, 'di ba? Ang dali-dali niyang ipahiya si Trillanes. Itaas lang yung, damit ni Pulong sa likod. 'Pag naipakita niya walang tato na kagaya nung sinasabi ni Trillanes, wala na. Madami na pong mga Pilipino ang hindi nabibilib kay Trillanes. Pero hanggang ngayon hindi maipakita ni Boy Saksak, mga kababayan, yung likod niya. O 'di po ba? Hmm, si dating Pangulong Duterte, si Vice Presidente Sara Duterte, ipabuksan niya lang, ipakita niya lang yung bank account na sinasabi, "O eto yung sa ano, bank statement nung sinasabi na joint, account daw kami ng tatay ko." Pakita ko, wala yung Sami Uy na pangalan dun. Pahiya na agad, 'di ba? Si Trillanes. Pero hindi ho nila kayang gawin. Bakit? Eh, baka totoo. Baka totoo na nakasali sa triad si Pulong. Baka totoo na may mga pumapasok na kaperahan galing doon sa Sami Uy. 'Di ho ba, mga bossing? Oh, ang daling ipahiya nito. Gagawin lang ni Pulong, hubarin yung damit, ipakita yung likod, walang tatong dragon or whatever. Tapos na. Pero hindi nila magawa. Mula doon sa impeachment ni Sara, 'di ba? Pangatlo ay ito ay destabilization, ano? They were hoping na nung lumabas yung 18 na dating sundalo, ang mangyayari ay magdudulot ito ng pagpatalsik sa administrasyon ni President. O hindi po nagdulot ng ganon, nagdulot po ng katatawanan. Biruin mo yung isa, eto yung 18 Marites, tinanong, ilang maleta pinadala mo o dinala nyo kay Bongbong Marcos? 3 po. Tinanong naman yung isa, ilang maleta ang dinala nyo kay Bongbong Marcos? 5 po. Doon pa lang. Bakit? Sabi nila, si si Congresswoman Leila de Lima nakatanggap ng mali-maleta galing sa kung saan, sa flood control, etc. Kung iisipin niyo po yung mga panahon na sinasabi nilang nakatanggap daw si Congresswoman de Lima, hindi naman siya congresswoman nun eh. Ngayon, tatanong tayo, ano iisipin natin mga bossing? Bakit niyo bibigyan ng pera mali-maleta si de Lima? Kung wala naman maitutulong sa inyo at wala naman sa kapangyarihan, hindi siya congresswoman. O di po ba? Biglang baliktad, bigla sabi ni Baligon, na oversight ko lang po si de Lima. From maleta, naging paper bag, naging expandable folder, naging folder. Susunod yan mga bossing, white envelope. Susunod ng envelope, ampaw na lang po mga kababayan. Ganyan kayo pinapaikot nung 18 Marites. No? At yung mga DDS naman, tuwang-tuwa. Aliw na aliw. Bilib na bilib. Paniwalang paniwala. Kaya kayo nasasabihan ng uto-uto. 'Di ba? Agapito, pabon. Oh. Tuloy mo po, dating senador Marcos. So yan yung mga layunin nila. Kaya tinayanan nila, tinodo-todo na nila yon. So na-identify na namin kung sino yung nasa likod niyan. At ngayon, malapit na, malalaman na rin natin yung buong storya. Kung sino yung nag-alok, magkano yung inalok, ano yung mga pinapasabi. Di kalaunan po yung mga 18 Marites na yan, which is galing na din po, di ba? Kay Mike Defensor. Di kalaunan, mag-aawitan na po yan, magkakantahan na po yan, mga bossing. Ituturo na niyan kung sino yung mga nagpondo sa kanila. Mga susunod na mga siguro mga linggo o buwan, malapit na. Yun nga lang pong
interview ni Banat Bay. Halatang halata na inililid para doon sa sagot eh. Di ba? Doon sa mga press conference nila, tatanungin, ano ba tong ganitong ganyan? Magtuturo, ituturo. May mapapasubo kaya dyan sa 18 manyakol na yan, sabi ni Shiro Kansaki. Ay hindi ko alam. Eh mukhang hindi naman mambuburat, ano to, hindi naman mga mukhang ano to eh, kagaya ni Roque eh, no? Hindi ho. Pero tingin ko kapag kaya itong mga to, sumablay talaga, may mga makukulong ho dito. Kasi ilan na din yung mga nagkaso sa kanila. Tinambakan na din po sila ng kaso, mga boss. Di ba? Tambak na yung mga kaso nila. Oh. Paano ba naman? Ang daming pagkakakitaan. Sa mga ganyan pa sumasama. Di ba? Madami. Oh, maliit lang yung bayad. No, maliit lang yung sweldo. Pero marangal yung pagkakakitaan. Ewan ko kung bakit mahilig yung mga kapwa natin Pilipino doon sa mga mabilis na pera. At yan po yung sinasabi kong yan. Ang pinagbasihan ko po ay galing kay dating Senador Antonio Trillanes. O, tuloy. Kapalit noon, etc. So, konting time na lang po at isa-isa nang bibigay ang mga yan. O, paano yan mga DDS? O, mawawala na naman. Dati Gutesa, ngayon 18 Marites, mawawala na din.